Wala pang 150cc underbone noong early 2000. Ang madalas mo lamang makikita sa daan ay ang mga small displacement cc, mopeds and underbones na nag-range lamang sa 100 to 125cc engine. Napakasikat ng mga motor na ganito lalo na sa Asian market dahil madaling dalhin, matipid sa gasolina at mababa din ang maintenance cost dahil sa napakaliit lang ng makina nito. Subalit, nang unti-unting sumisikat ang larong racing underbone dito sa Southeast Asia ay doon nagkaroon ng pangangailangan para sa isang malakas na makina. At dahil dito, ang Suzuki bilang isa sa manufacturers and innovator ng mga motor ng panahong iyon ay naghangad na punan ang pangangailangang ito at upang maisakatuparan ang isang malakas na makina pero tatangkilikin pa rin ng Asian market as daily use ay nabuo ang motor na kinakailangan lang noon. Subalit hinahangad na ng karamihan ngayon, walang iba kundi ang hari ng underbone. Nag-iisa, Raider 150. Kung sa mga European country ay mahigpit na ipinagbabawal ang 15 horsepower para sa isang maliit na makina, ibahin mo dito sa Southeast Asia. Dahil dito sa tinaguriang bansa ng mga kamote ay pwede ito at hinigitan pa nga ng 19 horsepower na fuel injected na makina nito. Isabay mo pa ang mga mala Superman na hinete nito na walang helmet. Ito ang Raider R150, also known as the underbone kamote king sa bansa, na sumibak sa lahat ng mga underbone mula noon at sa mga darating pang underbone ay wala na pong magbabago rito, kulay na lang. Inihahandog ni Boss Moto sa pagtulungan ng Lawyer Rider Production, Transcycle at Suzuki, ang isang motorsiklo na tinaguri ang hari nilikha para manatili. Bakit nga ba Raider 150 ang kukunin mo? Bakit hindi yung mga bagong labas ngayon? Nandyan ang Sniper 155 o Winner X 150 ng Honda. So mga bossing, kung hindi mo alam ang pinagmulan ng Raider R150 at wala kang idea tungkol sa motor na ito, maaaring piliin mo ang mga yon. Pero kung mahalaga sa iyo ang heritage o ang pinagmulan ng motor na ito, mas lalo mong pahalagahan at mamahalin ang Raider R150 na to. Kasi ito lang naman po ang nag-iisang underbone na mapasa hanggang ngayon, wala pang nakakatalo sa lakas at bilis at gaan ng motor na to, talaga namang lalampasuhin ang sinumang humarang-harang sa motor na ito. Para malaman nyo ang sinasabi ko sa inyo, ay ikwento ko sa inyo ang maikling istorya ng Raider R150. Nagsimula yan sa Suzuki RG150, 2-stroke, 6-speed at 1996 ito unang namayagpag dahil uso ng mga panahon yon ang mga sports bike pinapanlaban nila sa racing at pagsapit naman ng mga early 2000, mahigpit namang ipinagbawal ang mga two-stroke pangunahin sa Amerika dahil sa usok na nalilikha nito at ipinalit nga ang FXR 150 4-stroke ito at nagulat ang Suzuki sa kinalabasan ng 4-stroke. 20 horsepower ang kayang isipan nitong FXR 150. Napakabilis, 4 valves, 6-speed ito at mula noon nga talaga namang namayagpag rin ito lalo dito sa atin sa Southeast Asia. Sumisikat din naman ang mga underbone. Kasabay nga na pagsikat ng mga underbone, yung mga mopeds, magagaang lang na motor, madaling dalhin, madaling i-maintenance. Kasabay nga niyan ang pagsikat at paglobo din ng mga racing underbone. Kini kita akan dapat menyaksikan kehebatan ng penunggang berusia 13 At dito nga naengganyo at na-challenge ang Suzuki bilang isa sa mga manufacturers ng mga panahon na yon. Wala pang 150cc na underbone. 110, 125cc lang ang naglalaban na noon. Kaya naman, para mabuo ang pangarap ng Suzuki na maging number 1 at ito ay maging dominante pagdating sa mga racing underbone na ipapasok nila sa mga kompetisyon, bumalik po sila sa kanilang mga naunang gawa. At ang una nilang nakita ay ang makina ng FXR 150. At para pumasok ang makina ng FXR sa underbone category, isang motor ang nakita nila na pwede nilang gamitin, ang chassis ng FX125. All cool dito, double overhead cam ang makina, kayang sumipa ng 13.3 horsepower, 5 speed at 4 valves ang makina nito. Ito ang naging susi ng Suzuki
para kunin at i-improve palalo ang chassis nito at ipasok ang 150cc na makina. To cut the long story short, nagsimula siya sa RG150 2-stroke papunta sa 4-stroke ng FXR 150 at kunin ang chassis ng FX 125 para mabuo. Ang isang halimaw na mapahanggang ngayon ay nag-iisa pa rin. 2 dekada na pong nakakaraan. First generation yung 2003, sa Malaysia unang nailabas 2004, dito naman sa atin sa Pilipinas. Oo, siguro hindi nga ganun kabilis ito kung ikukumpara sa mga big bike o kung galing ka sa mga matataas na sisi na motorsiklo na nauuso ngayon. Pero kung inabot mo ang henerasyon ng mga underbone kung saan ito ay naging dominante noon, ay masasabi mong ito na nga ang nag-alis sa'yo sa normal na riding experience mo at nagbigay ng extra bilis, lakas at matatag na mapagkakatiwala ang makina ng Raider R150. Tunog pa lang ng tambucho mo, alam mo Raider R150 yung parating sa'yo. Habang ang ibang mga underbone ay nagpapa-upgrade ng kanilang mga tambucho, dito sa Raider R150 ay hindi mo kailangan at hindi ka mahuhuli dito. At alam nyo ba itong Raider R150 carb type na to, binabaan pa po ang tono ng carburetor nito kasi nga sobrang lakas nito na umaabot ng 20 horsepower ang original na makina nito. Pero dahil nga para makapasok sa category ng racing underbone, kailangan nilang babaan pa tono ng carburetor nito. Ganon kalupit ang motor na ito. At talaga namang may pagmamalaki mo sa mga tropa mo na itong carburetor type, ito pa yung mas malapit, yung pinakamalapit sa naunang version ng Raider R150. At madali ding i-maintenance ang motor na to dahil yung mga pyesa na ito aftermarket, nagkalat na po yan kung saan saan sa marketplace. At kung ikaw naman ay nasa